Ito nga pala yung ganap ko kahapon para naman sa hapunan nila. Ito nga pala ay request naman ng amo kong babae. Paano ba naman kasi hindi siya nakakain nung nakaraan kasi gala ng gala. Hindi siya na titirhan, nauubusan siya. Kaya kahapon sabi nga niya pala sa akin, magawa daw ako ng marami, gagawin ko daw dalawa. Yan nga pala yung aking ginagawa dyan ay nagsaing lang ako ng kanin at saka ko naman nilagay yung manok. Bali nga pala yung pantoppings ko dyan ay manok at syempre yung white sauce. Hello mga kakabs, bago nga pala ako sa ganap ng aking pagluluto, naglalabas muna ako ng manok. At yan nga pala ay isang balot lang yung aking nilabas kasi pag ginagayat ko yan, marami na rin yan. Siguro na sa mga kalahating kilo yan. Ito nga pala yung chicken pili, yung puro laman lang siya. At yan ay binuksan ko nga pala yung plastic kasi ang tagal naman maalis yung yellow. Kasi nga, ang akin naman paggagayat kasi nito kailangan hindi siya malambot at yung may ice pa siya konti para naman ay mabilis yung aking paggagayat. Yan nga pala hinugasan ko lang at yan ay tinatanggal ko na sa kanya nagdidikit at yan nga pala ay sinimulan ko na sa paggagayat at syempre fast forward tapos na nga pala yung aking paghihiwa ng manok. Ito nga pala ay simulan ko na sa pagluluto ay Diyos ko lumapit pa yung bata na pasok pa ako dyan. At yan nga pala, nagisa lang ako ng sibuyas at saka ko naman nilagay yung manok at syempre yung aking seasoning ng aking paggagamit sa pagluluto. Kailangan talaga hindi nawawala yung magic cubes at yan nga pala ay pagkatapos ko naman sa pagsalang ng manok, isinunod ko na rin yung kanin or yung bigas na aking lulutuin. Kasi nga patapos na rin ako sa pagluluto ng manok at ito nga pala ang paggawa ko nga pala ng kanin at mayroon din asin yan at saka mantika. Ganito kasi dito, kailangan talaga may asin at saka mantika. Hindi ko alam bakit kailangan talaga lalagyan ng asin at saka mantika. At ito ay pala binalikan ko na rin yung manok na aking niluluto at nilagyan ko nga pala siya ng cooking cream para naman ay dagdag lasa din at pampalapot. Habang nga pala ako ay nagsasalang naman ng aking manok at dito naman ako sa paggagawa ng sauce. Hindi na nga pala ako gumamit ng yung harina at saka cornstarch at saka gatas, ito na lang yung aking ginagawa para naman sa sauce. Yogurt lang yan, nilagyan ko lang din siya ng asin at paminta konti at saka nilagyan ko lang din siya yung tinatawag ditong cheese cream. At yan ay siyempre mimix ko lang yan. Yung time na yan pala ay tapos na nga pala ako sa aking pagluluto. At ito na nga yung aking simula ko paano ko naman ililipat sa aking lagayan ng aking gagamitan sa paggagawa ng para naman sa pag-uubin. Ito nga pala, meron nga pala ako dalawang lagayan at diyan ko nga pala ililipat yung kanin para naman ay akin yan i-oven at yan, ganyan lang yung aking paggagawa niyan. Lalagay ko lang yung kanin sa Pyrex. Bali nga pala ay dalawang Pyrex yung aking lalagyan. At pagkatapos naman isinunod ko na nga pala yung manok at ipaibabaw lang at saka ko naman isusunod yung white sauce na aking ginagawa. Alam niyo ang pagluluto ng ganito madaling-madali lang talaga. Kasi ang proseso naman pagluluto ng yung sa macaroni pasta kasi yung manok ay nasa gitna. Ito naman nasa ibabaw. At saka ko naman nga pala nilagay yung white sauce. At syempre hindi nawawala yung mozzarella cheese para naman yun naman yung, di ba? Ang ganda tingnan talaga pag mayroong mozzarella cheese pag ino-oven siya. Yan nga pala ay kinakalat ko lang yan at yan ay tapos na nga pala ako sa paglalagay at syempre sinunod ko na rin yung mozzarella cheese. Yan nga pala yung time na yan, ang dami na palang nagsidatingan ng mga tao, yung pala ay mayroon palang mga bisita yung amo ko. Kaya pala ay dinalawa pagpapagawan yan kasi nga dumating yung mga kapatid niya. Ayan, tapos na nga pala ako sa aking pagluluto.